Okay, so magandang araw muli mga ka-aquaponics. Now, nandito pa rin yung discussion natin sa sump tank. Pero this time, i-discuss ko naman yung nasa ibabaw ng sump tank natin o yung tinatawag natin na DWC grow bed. No? O yung DWC means deep water culture. Okay? Now, punta muna tayo dito sa sump tank natin. So kung nakikita nyo, ito yung sump tank natin, no? Sa mga hindi nakapanood nung last video natin, tutorials So na-explain ko doon kung ano nga ba yung sump tank, no? So dito bumabagsak lahat ng tubig na galing sa grow beds natin. Ngayon, sa ibabaw ng sump tank natin, ano yun? Ito yung DWC grow bed, no? Ngayon, papakita ko sa inyo ano ba yung ginawa natin, no? Para mapatungan natin siya ng DWC grow bed. So sa ibabaw, itong DWC grow bed, sa ilalim nun ay ang sump tank. Okay? So nagpa-fabricate lang ako sa pamamagitan ng angle bar. Ayan, no? Sa pamamagitan ng mga angle bar at ng steel matting. Ayan. So, medyo critical ang height o yung sukat, no? Kung gaano kataas ang height ng DWC grow beds natin. Bakit? Kasi, number one, dapat itong pinakalabi ng DWC grow bed natin, pantay siya dito sa labasan ng tubig na nanggagaling sa biofilter natin. Kasi ang biofilter natin, siya yung parang pinakahuli, pinaka-last sa filtration natin. Okay? So, basta't i-discuss natin kung ano yung biofilter soon. Okay? Now, dito, tignan nyo. Okay. Nilagyan ko rin siya, itong height niya, nilagyan ko rin siya para makasilip ako kahit papano dito, no? So, gaano ba kalaki ito? Ayan, ganyan lang, oh. Ganyan lang siya kalaki. Basta't masilip ko lang, makasilip lang ako dito sa sump tank natin. Kasi importante rin, baka mamaya umaapaw na pala yung tubig sa sump tank natin. Okay? And then, makikita nyo, yung dalawang tubo na yon, dalawang PVC na galing sa ilalim ng gravel grow beds natin. Okay? So, i-discuss pa rin natin yan soon. So, sabi ko nga, no? So, dalawa ang bell siphon natin. So, ibig sabihin, dalawa rin yung tubo natin. So, yan dalawang tubo na yan, ang bagsak niyan dito sa sump tank natin. Okay? Now, kung makikita nyo, yung sukat nito o yung level ng tubo, ayan. So, halos parang nakapatong lang siya dito sa frame ng sump tank natin. Okay? So, hindi rin siya nakasayad dito sa patungan ng DWC grow beds natin. Okay? So, pero ang tignan nyo, no? Tignan nyo, ang level nitong DWC grow beds natin hanggang bewang lang. Yan, hanggang bewang ko lang. So, very important na itong DWC grow beds natin, o kung ano yung tinatrabaho nyo na sa pagtatanim, no, is abot kamay lang. Yung tipong naaabot nyo talaga lahat. Hindi pwedeng masyadong mababa, nayuyuko pa kayo, no, o masyado namang mataas na tipong ang hirap abutin. So yung tama lang is yung hanggang bewang. Okay? Now, hanggang bewang yung DWC grow beds natin. Pagkatapos dito sa sump tank natin, hindi naman yung kasya, yung tamang-tama lang yung agwat nila. Okay? And at the same time, yung tubo na galing sa gravel grow beds natin, kayang dumiretso rito sa sump tank. Okay? Na wala siyang ibang tatamaan, pero halos
nakapatong lang sa labi nitong sump tank natin. Okay? Now, tignan nyo mabuti, no? Paano nyo, ito ang design kung bakit tinawag ko siyang compact. Kasi talagang maliit lang siya, pero talagang habang ginagawa mo, mamumroblema ka sa level, no? Ano ba dapat yung level ng ano ba talaga ang level ng o yung dapat na level ng sump tank natin? Ano din yung level ng DWC grow beds? Ano ang level ng gravel bed? Ano rin yung level nitong filtration natin at level ng fish tank? Kaya medyo critical sa ang pagsusukat, no? Kapag gumawa ka ng compact na aquaponic system. Okay? So I hope naintindihan nyo, no? Pero so again, tignan nyo to. Ang ginawa ko kasi rito is, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, chinap-chop ko lang yung IBC tank. So ito yung dalawa. Yan. Ito yung dalawa. So halos 1/2 na to. 1/2 na yan. Yung sump tank natin, 1/2 na ng IBC tank. Itong DWC grow bed, 1/4 ang sukat. Plus, ang gravel grow beds natin, 1/4 din. So, kung susumahin mo, isang buo yan talaga, no? Gaya nga na nasabi ko, so dalawang IBC tank ang gagamitin natin para makabuo tayo ng compact na aquaponics system. Okay? So, hayaan nyo, marami pa tayong i-discuss din, ano? At saka, kukumpletuhin natin tong grow beds na to. Hanggang sa makita nyo, ano ba itsura nito, at saka paano yung labasan, yung overflow ng tubig. So, ito, kasi ito lang yung parang pinaka-frame niya, eh. May isa pa tong frame, no? Yung, itong parang pinaka-skeletal frame niya. Okay? So, meron din ito. So makikita natin to sa next na video natin. So for the meantime, yan lang muna, no? So panoorin nyo na lang mabuti, tsaka intindihin nyo kung paano ko ginawa. So pagka may tanong kayo, i-post nyo lang, i-comment nyo lang, no? And i-discuss natin yan. Okay? So maraming salamat, mga ka-aquaponics. So again, i-follow nyo lang itong page ko for more videos. Okay? Thank you.